This afternoon, a displacement order for the southern suburbs of Beirut were renewed by Israeli authorities and extended to areas that includes a UN office for UNRWA and two Palestinian refugee camps. Nagbaba ng direktiba ng forced evacuation ang Israel Defense Forces sa Jaina area sa Beirut, Lebanon para sa posibleng pag-atake. Ang lugar ay siyang kinaroroonan ng dalawang pangunahing ospital ng syudad, ang Al-Zahra Hospital at ang Rafik Hariri University Hospital. Ayon sa World Health Organization o WHO Director General Tedros Adhanom, parehong full capacity ang dalawang ospital na may hinaharap ngayong 450 na mga pasyente. 40 dito ang nasa intensive care unit. Ayon sa WHO, hindi posibleng mailikas ang lahat ng mga pasyente dahil bukod sa maseran ang kondisyon ng mga pasyente, wala rin silang pagdadalhan sa mga ito. Bukod sa ospital, aabot sa 5,000 ang mga sibilyan na nasa shelters sa Jaina area na kinaroroonan ng mga internally displaced persons bunsod ng nagpapatuloy na labanan. Sa kwento ni Dr. Abdinasir Abubakar, ang WHO official sa Lebanon, nakakaalarma na ang nangyayari at ang dami ng mga sibilyan na nasugatan at nadamay sa pag-atake. Was horrific, very sad, it's alarming. My office is in the middle of Beirut, and while I was in my office, actually, I could see in my window 10 different strikes in front of me. It's beyond my imagination, actually. Visiting the hospitals who are managing this casualty, it even that makes you so depressed and so difficult to digest the situation. Panawagan ni Dr. Adhanom sa Israel, bawiin ito ang utos na evacuation at huwag nang idamay ang lugar sa pag-atake dahil maisa sa panganib hindi lamang ang mga sibilyan, mga pasyente, kundi maging ang mga health workers. Ayon sa kalatas ng tanggapan ni Prime Minister Benjamin Netanyahu, ipinag-utos na ng Israeli leader sa kanilang gabinete na magbukas ng direktang pakikipag-ugnayan sa Lebanese government. Layo ng pag-uusap na disarmahan ng Hezbollah o i-demilitarize ang buong syudad ng Beirut at makipagpayapaan na sa isa't isa. Samantala, nangako naman si Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif kay Lebanese Prime Minister Nawaf Salam na sisikapin nitong makatulong sa pagsusulong ng kapayapaan sa negosasyon ng Iran at US upang matigil na ang gulo sa gitnang silangan at udyukan ng US at Iran ang kani-kanilang mga kaalyado na itigil na ang bakbakan na nagsasapanganib sa mga sibilyan. Sa ngayon, patuloy ang pagdating ng mga civilian casualty sa Rafik Hariri University Hospital mula sa tuloy-tuloy na paghahanap ng mga rescue worker ng mga survivor pa ng sunod-sunod na pambobomba sa Beirut. We are at Rafik Al-Hariri University Hospital. In the emergency room, we are seeing high influx of patients. The situation remains very active and more casualties are still arriving. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.